Tuwing bagong taon, marami sa atin ang nagsiset ng New Year's resolutions, goals, and plans for the new year. Most likely, isa dyan syempre ay patungkol sa ating kalusugan. Ngunit, alam nyo ba na kahit gaano ka-healthy ang pagkain natin ay may mga nutrients pa rin na minsan ay kulang sa ating diet? Sa video na ito ay sasabihin ko ang aking top 5 supplement recommendations na sa tingin ko ay maaaring makatulong sa inyong kalusugan at performance ngayong 2025. Huwag kayong mag-alala, lahat ng babanggitin ko ay safe at evidence-based ang benefits. Kaya tara na, isa-isahin natin. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro. I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang supplement sa babanggitin ko ay nakalista in no particular order dahil hindi ko naman syempre alam kung ano ang priority ninyo based on your health goals. At FYI, lahat ng supplements na sasabihin ko ay personal ko ring ginagamit. Una ay ang omega-3 fatty acids o ang good fats na nakukuha sa fish oil. Pero alam nyo ba kung bakit tinawag na good fats ang omega-3? Ito ay para sa puso, utak at sa pagbabawas ng inflammation sa ating katawan. Sa dami ng stress at unhealthy food choices natin, kailangan talaga natin ito. Ang omega-3 ay karaniwang nakukuha sa fatty fish tulad ng salmon, tuna at mackerel. Pero aminado tayo, hindi naman tayo araw-araw nakakakain ng ganitong isda, di ba? So dito ngayon papasok ang fish oil supplements. Siguraduhin na ang pipiliin ninyong brand ay may 500 mg combined DHA at EPA per serving. So ano ang mga benefits nito? Mas malusog na puso, sharper focus, at mas protektado ang katawan laban sa chronic diseases. Maaari ninyong panoorin ang video sa link na nasa description ng video na ito or nasa comment section. Ang susunod ay vitamin D. Bakit pa natin kailangan ng vitamin D? Maaraw naman dito sa Pilipinas. Ito ang madalas na tanong ng karamihan. Pero alam nyo bang marami sa ating mga Pinoy ang kulang sa vitamin D? Ayon sa 2013 National Nutrition Survey, approximately 48.7% of Filipino adults in selected areas had combined vitamin D deficiency and insufficiency with the highest prevalence in the National Capital Region at 54.1%. Sa mga kabataan naman na 6 to 12 years old, nakita sa 2018 Expanded National Nutrition Survey na 10.3% ay vitamin D deficient with the highest prevalence in NCR at 30.1%. Isang dahilan nito ay hindi kasi sapat ang exposure sa araw, lalo na kung lagi tayong nasa loob ng bahay or school or opisina o di kaya ay laging naka-sunscreen. Ang vitamin D ay mahalaga para sa malakas na buto, immune system at muscle function. Kaya, kung gusto mong iwasan ang injuries o sipon, maaari ninyong tanungin ang inyong doktor para sa exact amount ng dapat ninyong i-supplement, but a general recommendation would be in the range of 600 to 800 IU daily or mas mataas depende sa advice ng inyong doktor. Next ay magnesium. Lagi ka bang nakakaramdam ng pagod? Hirap ka rin bang makatulog? Posibleng kulang ka sa magnesium. Isa itong power nutrient na tumutulong sa energy production, relaxation ng muscles at pagbabawas ng stress. Makukuha ito sa nuts, seeds at dark leafy greens, pero kung mababa ang intake ninyo ng magnesium-rich foods ay pwedeng magdagdag ng supplements. Ang recommended daily intake base sa Philippine Dietary Reference Intakes ay 240 mg per day for males at 210 mg for females. Mas magiging productive ka, mas gaganda pa ang tulog mo. Ang susunod naman ay ang creatine monohydrate. Para sa mga mahilig mag-exercise, subukan ng creatine. Isa ito sa well-researched na supplements na tumutulong sa brain function, muscle strength, at recovery. Kahit hindi ka bodybuilder, ang creatine ay safe at may benefits din para sa ating brain health. 3 to 5 grams per day ang ideal dose nito. Tandaan, mas maganda kung continuous ang pag-inom para sa long-term results. Maaari ninyong panoorin ang video sa link na nasa description ng video na ito or nasa comment section para sa mas extensive discussion ko on creatine monohydrate.
And lastly, ang nire-recommend ko ay ang whey protein. Para sa mga nag-workout on the go o gustong ma-meet ang kanilang daily protein needs, quality whey protein powder ang solusyon. Ito ay isang high-quality, fast-absorbing protein na tumutulong sa muscle repair, recovery at pagpapanatili ng lean muscle mass. Sino ang pwedeng gumamit nito? Para ito sa mga athletes or gym goers na gustong magpalaki ng katawan at mag-recover ng mabilisan. Pwede din ito sa mga busy individuals na hindi lagi nakakapag-prepare ng balanced meals. At para sa mga tao na kulang in general ang kanilang protein intake, lalo na kung hindi mahilig sa ulam or meat. Paano ang tamang paggamit nito? Uminom ng 1 to 2 scoops post-workout o bilang meal replacement, pero depende pa rin ang dami sa daily protein needs mo. Ihalo ito sa tubig, gatas, or sa inyong smoothie for added flavor. Maaari ninyong panoorin ang video sa link na nasa description ng video na ito or sa nasa comment section patungkol naman sa extensive discussion ko on whey protein. So ayan mga friends, ang 5 supplements na pwede ninyong i-consider ngayong 2025. Pero tandaan, hindi ito substitute sa balanced diet. I-prioritize nyo pa rin syempre ang pag-consume ng whole foods tulad ng gulay, prutas at lean proteins. At syempre, magpakonsulta muna sa inyong doktor o registered nutritionist dietitian bago magdagdag ng supplements. Hanggang sa susunod na episode mga friends, don't forget to like and subscribe for more nutrition tips.